Karugtong nung video kanina, naputol yata, napindot ko. So ito yung mga ampullaria na additional. Ngayon, ang gaganda na rin. Sa tingin ko kaya na ano rin yung malaki dahil sa laki nga niya, yung water loss medyo, yung moisture loss pala, yung water loss niya ay mas mataas kaysa dito sa maliliit. Kung makikita nyo yung mga picture niya, ang gaganda. Ayan. Medyo na-acclimate pa, pero imagine mo kapag na-acclimate na yan. Maganda naman sila. At mahal pala talaga nung mga ampullaria na alam niyo yung mga variegated na pula tsaka itim. Ayan. Tapos may paparating rin pala tayo na yung hirsuta. Ang kulay ng hirsuta natin na paparating ay green and speckled green and red. Ayan. Tapos ano ba yan? Meron pa tayong iba na ipaparating dito, yung green ayan, yung pala, yung green albo. Di ba ang marami dito sa Pilipinas na binibenta black and red, which is meron din tayo nun. Pero yung green albo medyo bibihira, so may paparating tayo dun, pero hindi ganun karami, ilan lang. At siguro hindi ngayong buwan, hindi next month, after 2 months pa, kasi kailangan niyang i-acclimate muna kasi newly propagated. So kailangan niyang i-acclimate kasi alam natin na magtatagal uli yung biyahe ng 2 hanggang 3 linggo. At least meron tayong mga paparating na bago na hihintayin. At dito pala sa ampullaria na dumating noong nakaraan, ang daming namatay dyan. Ang natira lang sa 105 ay nasa 20, 25, 27, 28 ganyan. At hindi pa ganun kalalaki yung mga natira. Talagang picture na lang o leaf na lang. And after 3 weeks na mag-stay to dito, tignan natin kung ilan yung talagang magso-survive. So anyway, ganyan talaga. Hindi natin, kumbaga lesson learned rin sa akin na hindi ako kukuha ng mga laman na walang ugat pa. So yung mga fresh pa. Na-excite lang rin siguro yung nagbenta sa akin na ito, na merong supply, kasi nga tagal na walang supply yung cephalotus sa kanila. Tapos nung nagkaroon, sabi niya kunin mo na to kasi walang, sa mga ibang mga nursery wala niyan. Sabi ko sige, padala mo na. Sabi niya hindi ko alam kung paano ipak yan. Sabi ko basta i-ano mo lang, pak mo na maayos, tingnan natin kung ilang yung makakarating dito ng maayos. No, marami naman nakarating na maayos actually. Ilan lang yung namatay pagdating. Kaya lang problema, hirap silang mag-acclimate kasi nga walang roots. Ayan yung update sa ating mga nepenthes dito. So balik lang natin. Mapapansin nyo yung mga nepenthes natin nandito sa mga nasa baba. At meron silang UV plastic. UV plastic nagsiserve yan as windbreaker or yung umiiwas sa kanila sa masyadong malakas na hangin. Although may magandang air circulation dyan, pero ayaw natin na sobrang lakas ng hangin kasi magre-result yun sa mabilis na pagkatuyo ng kanilang mga foliage and media. So magdidilig tayo na magdidilig. At tayo rin naman ng nepenthes na laging basa. Kaya hindi naman talaga natin itong wina-water tray, maliban na lang dun sa mga iba na talagang established na at mahilig talaga sa tubig tulad ng ampullaria. Pero napansin ko sa ampullaria ko, mas gumanda sila nung hindi ko pina-water tray. Yung nakapatong lang sila sa tray pero walang water yung tubig. So misting lang. So mas dumami yung kanilang picture, gumanda, tapos mas nawala yung mga algae. So yan. Kina-close natin ito, yung mga ganyan, para hindi masyadong pasukin ng hangin. Pero may hangin yan na tingnan nyo naman, meron yung mga vent o hangin na napasok. Hindi naman yung totally seal. Marami yung butas rin. Pero kung mababawasan natin yung butas niyan, so yung humidity mas tataas. Ayan. So, yan lang yung update dito sa growing area. At
Natutuwa ako dahil nag-improve yung ating pag-aalaga ng Nepenthes. Hindi naman ako kukuha ng ganitong klaseng Nepenthes kung na puro tayo namamatayan ulit. So ang napansin ko lang talaga, identify nyo kung ano yung pwede nyo alagaan sa lugar ninyo. No, kung lowland, intermediate, highlands, kung kaya nyo alagaan yung mga ganun, edi pili kayo doon. Kung sa highlands kayo, madaling alagaan syempre intermediate and highlands. Siguro kung lowland, pasok na lang sa loob ng bahay para hindi laging na ahamugan ng gusto. Hindi ko lang alam hindi wala naman akong experience sa highland na hindi pa naman ako nakakatira sa mga ganung lugar. Pero dito sa lowland, napansin ko, mas relaxing alagaan sa akin yung lowlands and intermediate. Napapapicture ko, maganda rin naman, at inaalagaan ko. May mga lowland ako dito, may mga highland ako dito Nepenthes. Nabubuhay naman sila. Kaya lang hindi ganun kabilis yung paglaki. Tulad ng Plaba, although lowland acclimated na to. Pero syempre by the book, highland plant yan, di ba? So medyo hindi sila ganun kabilis tumakbo dito sa atin sa mga lowland. Pero itong mga tulad nito, rapres siya na kararating lang na ito nung kailan ba, ilang araw pa lang, 3 araw. Pero ganyan na sila pag perk up, di ba? So ang bilis nilang maka-adapt, no? So yung Ampullaria ganun din. Ang galing, nagpi-picture agad, oh. Ayan. So ayan. So ibig sabihin kung lowland, sa lowland ka nakatira, lowland yung mga plants na bagay sa iyo. Kung nasa gitna ka ng lowland and highland, maaring mag-alaga ka ng mga parehas na mga intermediate or highlands or lowlands, pwede ka rin mag-alaga, no? So malaking bagay rin yung maglagay ka ng setup tulad ng ganito. Ito nakita ko nga lang dun sa isang kaibigan ko sa bandang Silang or Tagaytay na ganito ginagawa nila. So pag may mga bagong dating sila ng mga halaman, nilalagay nila sa ilalim. Tapos sabi ko, ang laking bagay ng sabi ko napapaganda nila yung mga ganun, na hirap ako. So ang ginawa ko ngayong taon, ginaya ko lang. Laking improvement. Minsan pagkagaya-gaya ka, tinry mo tapos huwag mo masyadong galawin, miss mo lang, diligan mo yun, bubuhay. So lang talaga, hanapan nyo ng paraan para nyo mabubuhay yung halaman. Kaya nga ito pinupost ko sa inyo para kung gusto nyo gayahin din, no, magaya nyo rin, no? So ilalim yan, pala, may tray pero hindi naka-touch yung mga plants sa water, no? Nakaangat yung water sa ilalim, nagsisilbing lang yan, additional humidity and moisture, or nagbibigay ng cooler temperature. So ayun lang yung use niyan. Hindi yan ginagawang tray na para magkaroon sila ng tubig sa kanilang roots, kundi humidity and cooler temperature lang sa roots. So ayun, malaking tulong yung ganitong setup, no? Pag may tanong kayo kung paano ko ito ginawa, no, pwede naman natin gawa ng sariling another video, no? Isa-isahin natin. Hindi lang talaga paalis ako, kaya ito lang muna yung may pakita natin. So ayun, thank you Lord at umulan at medyo lumamig yung klima at diretso na rin tayong ligo at naulan. So ayun lang muna, galing sa inyo and bye bye.